Pag-usapan naman po natin yung sa rally ho ng iglesia, ano ha? Iginit po kasi ng Iglesia ni Cristo po mga kaasintado, no? Ang kanilang isinagawang kilos protesta bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta ay hindi raw ho laban sa pagpapatupad ng batas kundi laban po sa umano'y selective justice. Opo, selective justice po. Ayon kay INC spokesman Edwin Zabala, layunin po ng kanilang rally na ipanawagan ang transparency, accountability at justice at peace. Kasabay po ng pagtutol sa nakatagdang pagsasampa ng ombudsman ng kasong plunder laban ho kay Senador Marcoleta kaugnay ho ng umano'y pagdedeklara ho ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections. Naniniwala po anya ang buong hanay ng Iglesia ni Cristo na ang kaso laban sa senador ay maaari pong makapigil sa patuloy nitong paglalantad ng umano'y mga irregularidad ho sa mga flood control projects ng pamahalaan. At binigyan din po ni Zabala na ang tinanggap na campaign donations po ni Senador Marcoleta ay hindi mula sa kaban ng bayan at sinasabi niyang naglabas na umano ng desisyon ng Commission on Elections na walang paglabag sa pagtanggap ng senador ng campaign contributions. Kaya pakinggan po natin ang pahayag po ni Edwin Zabala ng Iglesia ni Cristo, ang spokesperson po. Ito po. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Alright, andali lang ho ha. Okay, sige. Okay. Maraming salamat po. Inyo pong narinig mga kababayan. Mga kaasintado po ang statement po ng Iglesia ni Cristo patungkol nga po dito, no, sa
Ito pong kanilang ipinaglalaban, layunin ng kanilang rally